Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong ASEC Bernie Flores mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. Kumusta po kayo mga mahal namin ka One Nutrition, One Nation? Kumusta naman po ang inyong kalusugan at kalagayang pangnutrisyon pati na ng mga miyembro ng inyong pamilya? Naku, sana naman ay unti-unti na ninyong naisa sa isip at naisasagawa ang wastong nutrisyon. Dahil yan po naman talaga ang pakay ng ating programa, ang mabigyan kayo ng sapat na kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon at marami pang iba. Kung napapansin ninyo mga ka-One Nutrition, kadalasan hindi ba kapag nakakakita tayo ng payat na bata o kahit matanda, ay nasasabi agad natin na siya ay malnourished. Pero kapag nakakakita ba kayo ng taong medyo labis-labis ang timbang, nasasabi niyo ba na siya ay malnourished? Hindi siguro ano. Kadalasan sasabihin natin, ay, mataba. O kaya, kung sa bata naman ay ang cute. Pero alam niyo ba na malnourished din ang tawag sa mga taong overweight o sobra ang timbang? At yan ang topic natin for today, overweight at obesity. Abangan yan sa ating pagbabalik dito sa One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang pagkakaroon ng mataas na antas ng kolesterol sa dugo ay nakakapaglagay sa isang tao sa panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso? Pag-ukulan ang kinakain uri ng taba bukod sa dami nito. Iwasan ang taba mula sa hayop, processed meat products, butter, salad dressings at krema dahil mataas ito sa saturated fats na nagpapataas ng antas ng kolesterol sa dugo. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para guminhawa ang buhay, makakatulong ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng gulay? May alternatibong pagkukunan ka na ng pagkain, may dagdag kita ka pa. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. ASEC Bernie po muli. Bago tayo mapunta sa ating bigating talakayan ngayon, ay kausapin muna natin ang isang bigatin din sa pagdating naman sa Nutriskwela Community Radio Station ng San Isidro, Davao Oriental. Siya po ay si Mr. Dionisio Lera, ang ating pong station manager ng Radyo Kalumonan 97.3 MHz FM. Masustansyang hapon po, Mr. Lera, at sa inyong lahat dyan sa San Isidro. Masustansyang hapon din po, ma'am. O, kumusta po kayo? Okay po dito, ma'am. Okay naman? Gusto, ma'am. Okay Opo, po. kumusta din po kay Governor Corazon Malanyaon ng lalawigan ng Davao Oriental na lubos-lubos ang pagsuporta sa nutrition program at sa mga aktibidades ng NNC Region 11. Ayon na rin po sa mga report sa atin ng ating RNPC Terry Ungson. At kumusta na rin po, sir, kay San Dionisio Mayor Edgar Flor Villagracia? Gusto, ma'am. O, sige po. So, tuloy na po tayo sa ating maiksing interview. Kumusta na po ang operations ng Radyo Kalumonan? Kanina po, ma'am, na napakasensya po namin kasi ito ang kaunangahan at nagkisang radio sa probinsya po ng Davao Oriental. Radio FM 97.3 start ng site po 5 o'clock in the morning and Mag-start kayo ng 5 o'clock. Ito, ma'am. Opo, tapos ang ending po, ang sign-off? 10 o'clock po, ma'am, ng gabi. 10 o'clock. Saan po nakakarating ang broadcast? Saan hanggang saang munisipyo na naririnig yung broadcast ng Radyo Kalumonan po? Ito ba dito sa munisipyo ng San Isidro? Opo. Kasi halos lahat barangay po dito. Okay. Ilan po ang barangay ng San Isidro? 16 po, ma'am. 16.
naabot po sa 3 munisipyo na malapit po sa San Isidro, gaya ng bayan ng Lukon, Lukon? Yes po, ma'am. Panay-panay at 3 barangay po sa sakit ng Professor Generoso at ng Sitio Mati po. Banay-Banay at saka 3 purok ng Governor Generoso at 1 sitio ng Mati City. Yes po, ma'am. Ay po, ma'am, sa Mati po. Paano nyo po nalaman itong mga ano mga area na nararating ng ating ng ating broadcast? Ito po ay pinuntahan namin at nakuha po namin yung signal po at saka from the text messages po sa aming mga listeners at feedback sa mga listeners po, ma'am. Nagte-text sila. Ano po ba yung mga ginagawa nyo pang iba maliban dun sa pag-accept ng mga text messages nila para po may kayat yung mga taong makinig sa inyong estasyon? Kaya ito, ma'am, nag-coordinate po tayo sa iba't ibang opisina ng ating gobyerno. Opo. Tulad ng opisina ng Municipal Health Office, Municipal Nutrition Office po at Agriculture Command, nag-coordinate po tayo. Opo. So, noong yung 18 po, sa taong ito, ang istasyon po ng Radio Kalumunan ay sumasali po sa pagdiriwang ng ika-47 anniversary po dito sa araw ng San Isidro. Okay. So, meron kayong mga pa-contest? Yes po, ma'am. Meron po. Yung noong July po, the whole month of July, meron po kami pa-contest para sa nutrition po. Opo. Yes po, ma'am. Ano naman ang inyong mga pa-premyo? Cash prizes po, ma'am. Cash prizes po, umaabot ng 50,000 po lahat. Wow, ang dami. Kanino nyo nakuha yung mga cash prizes na yon, Sir Lera? Nagalit po sa ma'am, sa Kalumunan po, foundation po, ma'am. Sa foundation. Ay, kumusta naman po ang mga iba-ibang mga sektor na na gumagamit o pinapagamit ninyo ang estasyon ng Radyo Kalumunan para maiparating nila sa kanilang mga sector clients naman ang bagay-bagay tungkol sa kanilang mga programa? Yes po, ma'am. Meron po sa staff dito, tulad ng sa agriculture, sa nutrition po, sa Department of Health, sa Police Matters din po. Police din, opo. Ano pa po? Ano pa pong sektor? Yun pong mga senior citizens. Yes po, ma'am. Tuwing gabi po, pupunta siya dito. Tuwing harana po, ma'am, kasi meron pong harana dito. Ito ay... harana. Sino pong hinaharana nyo? Yung matatanda? Ito po, ma'am. Ito yung mga matatanda na po. Ito yung paborito nila at sa atin po. Talaga naman. Meron ba kayo ng mga pasa load o cellphone load prices? Meron po sa aming programa po sa Life Government po at saka sa Pulo Cabildo po ni Angkor Banten po. Okay, so maganda na marinig po natin yung mga balita ninyo, Sir Lera. So, maiksi lang pang ating pagkakataon ngayong araw pero for sure kakalampagin namin kayo ulit. Maraming salamat po ang ating station manager, Mr. Lera. Kumusta na lang po sa lahat ng Kalumunan, kay President Grace Lopez ng Davao Oriental College of Science and Technology, at pati na rin po kay Miss Justina Yu, ang aming paboritong kaibigan from way back, ang President ng Kalumunan Development Center Incorporated, mula po dito sa One Nutrition, One Nation. Any parting words po, Mr. Lera? Dapat po sa lahat punta dito at pag-asigan po, marami po salamat po. Sanay, patuloy po ako, lalo na po sa ating kababayan dito. O, sige po. Maraming salamat din po. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para sa malusog na pamumuhay at gustong nutrisyon, disiplina ang kailangan? Dapat na mag-ehersisyo para sa malakas na resistensya at iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak upang ang kalusugan mo'y mapangalagaan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health.
Alam nyo ba na ang pagkain ng maraming prutas at gulay araw-araw ay nakakatulong para makaiwas sa cancer, diabetes at sakit sa puso? Bukod sa nakakatulong sa pagbawas ng timbang, nakakatulong din ang pagkain ng maraming prutas at gulay sa pagsasaayos ng konsentrasyon ng asukal sa dugo, pagpapababa ng antas ng kolesterol sa dugo, at para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer. Kumain ng 4 o mahigit pang dami ng iba't ibang uri ng mga pagkaing mayayaman sa hibla mula sa gulay, prutas, legumes at root crops. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Dito na tayo ngayon sa ating bigating talakayan at obesity at overweight nga po ang ating topic sa hapong ito dito sa ating technical segment ng One Nutrition, One Nation. Alam niyo po mga kanutrisyon, mayroon po tayong tinatawag na double burden of malnutrition. Sa isang banda ay mayroon tayong undernutrition o yung kakulangan sa nutrisyon at sa kabilang dako naman ay overnutrition. At take note mga listener, tinuturin pong sakit ang pagiging overweight at obese. Kaya tutok lang kayo lalo na ang mga heavy gatin dyan para malaman ninyo kung paano ang effective way to lose those excess kilos and how to maintain a healthy weight. At maswerte po tayo ngayong hapon dahil guest natin ang isang very active sa pagpropromote ng nutrition and dietetics profession. Siya po ay siyang immediate past vice president ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, life member ng Philippine Association of Nutrition, at active member ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Siya din po ay miyembro ng Technical Working Group para sa Certification Program on Healthy Eating ng Department of Health. At wala pong iba kundi si Miss Felicidad Velandria or Miss Feli. Masustansyang hapon po Miss Feli and welcome dito sa One Nutrition, One Nation. Oo, masustansyang hapon din sa inyong lahat, Director Bernie. Opo. Salamat at ako'y naimbita ninyo dito sa inyong programa. Sana makatulong ako sa pagpapaayos ng ating kalusugan. Ay, alam po namin na malaking-malaki ang inyong magiging papel at contribution dito sa ating programang pagsasahimpawid ng mga tamang kaalaman at impormasyon tungkol sa nutrition. So, maiksi lang po ang ating pagkakataon ngayon, Miss Feli, pero siguro po sa mga susunod na pagkakataon ay kakalampagin namin kayo ulit. Ano po? At at malawak naman ang usaping nutrition. Pero at this point po, ang pag-uusapan natin ay yung overweight at saka obesity. Ano po ba ang palatandaan na ang isang tao ay overweight at ano naman kapag siya ay obese? Oo, ang overweight, sinasabi nun, sobra sa timbang. Sobra so, sa timbang. Kasama na din ang bones mo, ang laman mo, ang muscles mo. Opo. Ang obesity naman is sobrang taba. Taba ito. Oo, okay. Palatandaan nun, tumataba. Lalong-lalo na kung ang taba mo ay nasa iyong waistline. Sa bibel o sa abdominal region. Ang normal sa babae, 31 inches. 31 inches dun sa abdominal weight. 34. Oo. 34 sa lalaki. Yan ngayon ang pinakamagandang palatandaan kung ang isang tao ay tumataba. O nagiging obese. Opo. Ano po ba ang pagiging ang mga komplikasyon sa kung ikaw ay maging obese or overweight?